na-offer kami kay Satanas. Sabi ng tatay ko, Satanas, huwag niyo nang galawin itong bata kasi kakampi niyo na siya. Inahahandog ko ang batang ito sa inyo. Kapag hindi kasi ginawa yun, yung lawin dun sa bubong ng bahay ng may bata ay dumadive dun yung lawin. Ang bata naman tumitirik yung mata. At magtataka ka kasi pag na-offer na, kinabukasan wala na yung lawin. Sa panahon na yun parang ang father ko, savior Nagpapagaling sa mga tao, nagliligtas ng mga tao. There is power behind my father. He performed signs and wonders using the power of faith healer. Balit pa lang ako, nag-desire na ako. Sana masalinan ako ng father ko ng power. Wala akong kalam-alam talaga na yung pala ay nasa side ng darkness. Kumbinsido man sa kakaibang kakayahan ng ama, nananatiling palaisipan kay Roberto ang nakagisnang kahirapan kahit doble pa ang kayod ng mga magulang sa pagtatanim sa bundok, sapat lamang na makaraos sila. Naranasan na namin kumain ng bigas na giniling, na ang tawag nila doon tik-tik, na inuuod, sinasaing pa namin yun. Nakakakain kami ng masarap kasi halimbawa, may nagpagamot, sasabihin na, o mag-alay kayo dyan sa balo namin ng karne, mag-alay kayo ng itlog na 21 na itlog nilaga. Pagkatapos na mag-alay ng mga tao doon, kasama ang father ko, pag alis nila, kami na yung kumakain doon sa alay. Mahirap man sa paningin ng iba, hindi kailanman ikinahiya ni Roberto ang pamilya, lalo na ang ama na nababalot ng hiwaga. Pagka dadapo na yung maraming aswang sa bahay, sasabihin ni Papa, binuno ka ni Kristo, ibig sabihin, binato kayo ni Kristo. So, ang aswang maririnig mo rin, unti-unti, naglalaho din siya. Never kaming nakapupunta sa church. Parang display lang kasi sa amin ng church Wala naman talaga ang kapangyarihan dyan kasi ang kapangyarihan na sa father namin. Nag-iisip ako, bakit kaya lumalayas din yung aswang? Every time na nababanggit ng father ko yung Kristo. Pero ang hinahangaang haligi ng tahanan ay unti-unting bumigay ng dapuan ng sakit na cancer. Sabi niya, hindi ko pala kayang pagalingin ang sarili ko, so titigil na ako sa panggagamot. So ang daming tao nakapila sa labas, ayaw na ng father ko. 3 months before siya namatay. Kahit ang father ko ay faith healer, grabe siya magmahal sa amin. So nung mawala ang tatay ko, talagang parang gumuho na mundo ko. Lumuwas silang magkapatid pa Maynila upang makipagsapalaran at matulungan ang pamilya. Nakarating ako Maynila, nanilagay lang ako ng kuya ko sa sako. Dahil walang pamasahe. Binuhat ako ng kuya ko, nilagay ako doon sa pinakailalim ng barko kasama yung mga baka, kalabaw, kabayo. Nilabas lang ako nung kalagitnaan ng dagat Dala ang pangarap na makaahon sa hirap. Pinasok ni Roberto ang iba't ibang trabaho. Lahat ng dapat gawin ay gagawin mo para lang matupad ang mga pangarap mo. Lalo na nabuksan na yung kaisipan ko dito sa Manila na mayroon palang mayaman at mayroon palang mahihirap. Hindi kasalanang isilang ka na mahirap, kasalanan mo pagka namatay kang mahirap. Hanggang sa isang mananampalataya ng Diyos, ang kanyang nakilala at nagmalasakit sa kanya na ibahagi ang pag-ibig ng Panginoon. Nung narinig ko yung pag-ibig ng ating Panginoon, talagang nagbigay sa akin ng pag-asa. Sabi nga doon sa John chapter 14 verse 1, "Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions." So, aware na ako, may mansions na kalaan para sa akin. May Kristo na namatay sa bundok ng Kalbaryo para sa akin. Merong nagmamahal sa iyo, may nagpatawad ng iyong kasalanan. So talagang tinanggap ko ang ating Panginoon. Sabi ko, Lord, ito na pala yung nabanggit ng Father namin na binuno ka ni Kristo. Ito na pala yung totoong Kristo na nagbibigay ng pagbabago ng buhay ng tao. Lingid sa kaalaman ni Roberto, nakakilala rin ang kanyang nakatatandang kapatid sa Panginoon na siyang nagdala sa kanilang pamilya sa Christian services. Subalit nasubok ang kanilang pananampalataya nang bawian ng buhay ang kanilang ina dahil sa karamdaman. Mga 2 oras at kalahati, patay na ang nanay ko Declared na nung nurse na kapitbahay namin, wala ng pulso. Nung pinag-pray ng kuya ko, Lord, buhayin mo ang nanay ko. In Jesus' name. Yung nanay ko nasinok Gumanyon yung nanay ko at bumalik yung buhay Sabi ko, Lord, ito yung kapangyarihan na higit pa sa kapangyarihan na piniperform ng tatay ko kasi ang tatay ko nagpapagaling na ng mga may sakit pero hindi bumuhay ng patay Mas makapangyarihan ang Diyos na kinikilala ko ngayon kaysa sa Diyos na kinikilala ng aking father.
Sumailalim ang kanyang pamilya sa programang Redeeming the Land para tuluyan silang makalaya sa kapit ng kadiliman. Ito lang na na-born again kami, na-realize ko na kaya pala ganun katindi ang kahirapan sa aming side. Kasi involved ang father ko sa pagiging faith healer. Kita mo na sa Bible na may curse talaga from the first generation down to the third, fourth generation. Pag pipray yun, mayroong casting out, binding and loosing na ginagawa sa tao para ma-redeem yung tao. Kinuwento namin lahat yung aming stronghold sa family. At talagang ni-renounce namin lahat yun. Sinuko namin lahat kay Lord. Grabe ang manifestation ng Panginoon sa amin. Ang bilis ng redemption sa amin, kapatid. Nagkaroon ako ng kalayaan, yung kapayapaan. Mula noon, sunod-sunod na nagbukas ang pinto ng pagpapala kay Roberto. Nakapag-aral siya at nakapagtapos ng kolehiyo. Nagkaroon ng magandang trabaho na ginamit ng Diyos para makaahon siya sa hirap. Biniyayaan din siya ng sariling pamilya. Sa pagdaan ng panahon, pinili niyang maging lingkod ng Diyos na nagbabahagi ng mabuting balita sa iba't ibang bansa. Ang totoong kayamanan ay ang maglingkod sa Panginoon. Kumilala sa totoong Diyos. Kahit na anong hirap. Marami kasing nagpapakilalang Diyos eh. Pero dapat makilala niyo po yung totoong Diyos. Yung nag-alay ng buhay. Siya kasi yung magbibigay ng totoong buhay at totoong pag-asa.